Hindi na ako bubumura muna. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura. Ganto ang congressman ng ating bansa. Wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Eh, mga takot din pala yung mga yan eh. Please hold your fire. Klarong-klaro na ipako-contempt talaga niya. Ito si Joey De Vebre kapag pumunta siya dyan sa hearing na yan. Elizabeth Joey Cruz, nga nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Kumarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo eh, nagbumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito, na mo. O kayo, tatanungin ko kayo, minura niya o hindi? We are watching you, Benny Abante. We've seen you perform sa Quadcom, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga Pilipino. I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho nyo dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? You cannot take my rights. Yun lang yung meron tayo eh. Tayo mga content creator, tayo mga vloggers, yun lang yung meron tayo eh. Boses. And you want to intimidate us, you want to silence us. Why? Gawain ng abusadong tao yan. Gawain ng abusadong taong nasa kapangyarihan. You're not gonna be there forever, Benny Abante. Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Medyo na-curious po ko dito sa sinabi po ni Abante about po dito kay Joe De Vebre. Dahil gusto niya po itong maipa-contempt. Dahil nung sinabi daw po niya dito sa excuse letter mga Lodi, ka-contempt daw po ito. Sino po ba siya mga Lodi? Hindi ko po talaga personally kilala itong mga pinatawag ni Dan Fernandez dyan po sa hearing ng Tricom. Kahit isa dyan mga Lodi, hindi ko po talaga kilala personal. Nakikita ko lang po yan sa social media kasi hindi naman po talaga ako nakikipag-collab. Nakikita nyo po ba ako nakipag-collab sa isang vlogger o mga DDS vloggers? Hindi po mga Lodi. Kumikilos lang po si Peps TV mag-isa. Kaya po na-curious po talaga ako dito. Bakit masyadong focus si Abante dito po kay Elizabeth Joey Cruz? Yan po ang kanyang totoong pangalan. Balikan po muna natin sinabi ni Abante mga Lodi. Dismiss Elizabeth Joey Cruz. She said, I know that the time of the committee is precious and I am coming from deep concern on prudent utilization of public resources. Mr. Chair, this is contemptible. O, di ba? Gusto niya yata ipa-contempt ito po si Joey De Vebre. Ano pong dahilan ni Abante? Bakit po mga Lodi nakafocus po dito po sa kanya na binasa itong kanyang excuse letter? Abante, pinipersonal po yata ito po si Joe De Vebre. Bakit mga Lodi? Pakinggan nyo po at klarong-klaro naman halatang halata na meron po siyang tinatagong galit dito po sa tinuturing nilang nagpapakalat na po ng fake news. Ito po mga Lodi, pakinggan nyo siya ha. I am referring to AKA Joe De Vebre. Huwag mo na sabihin. Congressman Abante. Katutuloy ko ng puta. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Yeah, binabasa ko lang eh. Sige, go ahead. I'll give you pangalawa. Pinangalalahanan po siya ni Dan Fernandez dito kasi halatang halata po talaga. Pero hindi niya po natago ang galit niya dito po kay Joey De Vebre. November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko nababanggitin yung mura niya. Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka. Ano yung BS? Paswelduhan ka ng taxpayers. O, di ba? Na patawa-tawa siya dyan, kunyari hindi siya nasasaktan. Pero eto mga Lodi, pakipak pa. November 3, 2024, si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalalabas na hindi ito ganun kasama. Tapos sabing ganyan, si Dan Fernandez and Ace Barber's survey are depressing. Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. So what is the hearing for? Smoke screen for the Biscam. Tinabi ko ito sapagkat matindi po itong mga akusasyon na ibinigay nitong gusto ko nilang magmura eh. O, gusto daw magmura mga Lodi. Anong gusto mong palabasin dyan? Abante, gusto mo rin siyang murahin. Tama naman yung mga sinabi dito ni, ni Joey De Vebre ha. Meron bang mali doon?
Hindi na ako bubumura muna. Oo. Chairman Abante. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura. Oh, na may personal mga Lodi. Ramdam na ramdam mo. Ganto ang congressman ng ating bansa, mga Lodi, mga balat sibuyas. Nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Eh, mga takot din pala yung mga yan eh. Please hold your fire, please. Hindi, Mr. Chairman. I'm holding my We're fire. just on the process of administrative... Hinipigilan na po siya ni Dan Fernandez dito. Kasi nga, sila po maiipit sa pagtawag nila dito po sa mga vloggers. Klarong-klaro po talaga na meron silang maitim na balak. Sa tingin nyo, pupunta pa yung mga vloggers yan dito sa ginawa ni Benny Abante? Hindi na, kasi klarong-klaro na ipako-contempt talaga niya ito si Joey De Bebre kapag pumunta siya dyan sa hearing na yan. Ano pa lang muna tayo, Congressman Abante. We can tackle that on the interpellation. Hindi, Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers. Gumaya pa ng abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo o slander. O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Pero yung mga sinabi nila mga Lodi, hindi ba libelous yun? Yung sinasabi po nila na ganito po si VP Sara Duterte, ganyan po si Tatay Duterte. Hindi ba mga ano yun? Di ba paratang po nila yun? Na wala pa po silang napatunayan, nasa pinapupunta po nila dyan, ini-interrogate nila, akala mo talaga, mga investigador, yes or no lang isasagot, tapos kapag sila ang ginanon, nasasaktan po sila, at na-personal sa tingin ko dahil nga po, binanatan niyang mabuti, ito po si Joey De Bebre, na siya po ang laging tinatapik sa mga post po nito. Kung hindi totoo yung mga sinasabi niya, ba't ka nasasaktan, Benny Abante? Tapos, respectfully, Elizabeth Joey Cruz, nga nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon, humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Oh, di ba? Nagmura rin naman siya eh. Hindi lang niya kinlay na araw, pero yun po talaga yun. Nagtawanan po yung nandyan po sa loob dahil hindi po niya napigilan na nagmura po siya, mga idol. Namo, sinortcut niya lang po yun. Alam po natin yan, mga Lodi. Pastor yan, partida ha. Tinalakay ko po ito, nag-aano pa to ng salita ng Diyos, pero yan po pala ang lalabas sa kanyang bunganga. At saka, pine-personal niya ang mga vlogger na bumabatikos dyan po sa ginawa po nila. Yung ibang bansa nga kapag may ginawang kamalian sa tingin ng mga constituent nila, minumura, binabato ng kamatis. Dapat yun din po ang mangyari dito sa ating bansa. O kayo, tatanungin ko kayo, minura niya o hindi? Sinortcut lang, di ba? Pero minura niya, mga Lodi. O ito, mga Lodi, ang sagot ni Joey De Bebre kay Benny Abante. Makinig ka. Joey, mensahe kay Abante! Respect na lang kayo Abante, ma'am. Respect na lang kayo Abante. Ano mensahe nyo kay Abante? Respect daw po kay Abante. Mapang ano rin tong mga media na to eh. Mensahe kay Abante! Siguro, hindi ako, sabi niya sa akin, ina ko. At problema yung sa nanay ko. Oo, tama. Ano problema yung sa nanay ko? Ang problema ko kay Abante is his performance. His performance as a congressman. Is he representing the voice of his constituent? Yun ba yung pinaglalaban? We are watching you, Benny Abante. We've seen you perform sa Quadcom, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga Pilipino. So, Tama, di ba? Tama. Ginagawa nila yan dahil meron po talagang utak ng pagpapaimbestiga sa mga Duterte. Kahit anong gawin yung pagtatago dyan, lalabas at lalabas din ang katotohanan sa susunod na mga taon o hindi lang taon, siguro mga buwan na. Hindi po habang buhay maitatago nyo yung ginawa nyong kalukuhan sa mga Duterte, sa mga supporters ng mga Duterte, lalong-lalo na sa mga vlogger na pinatawag nyo dyan. di ba? Ano sabihin ko sa'yo? And, you know, I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho niyo dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? I mean, that's ridiculous. I mean, you cannot take my rights.
Yun lang yung meron tayo eh. Tayo mga content creator, tayo mga vloggers, yun lang yung meron tayo eh. Boses. And you want to intimidate us, you want to silence us. Why? Gawain ng abusadong tao yan. Gawain ng abusadong taong nasa kapangyarihan. You're not gonna be there forever, Benny Abante. Narinig nyo, sinabi po ni Joey De Bebre, hindi ka mananatili dyan habang buhay, Benny Abante. Kaya, galing-galingan nyo pa. Dahil kapag natapos po yung inyong pag-aangas dyan sa Congress, at napalitan po yung administrasyon, kayo naman po ang hahanapin ng pamahalaan. Paiimbestigahan lahat na mga ginawa nyo kung totoo ba yan o hindi. Kung para sa bayan ba o para sa inyong pangsariling interes. Tandaan nyo yan. Sabi pa nga po dito ni Teo Moreno, vlogger din po ito mga lodi. Hindi ko rin po kilala ha. Nakita ko lang po sa listahan at mga post po nila. Pero hindi ko po talaga personal nakakilala itong mga ito. Kahit na po magkaisa lang po kami ng pinaglalaban. Sabi niya dito, I am not afraid to face Dan Fernandez. Kahit ako mga lodi. Hindi po takot nararamdaman ko kapag haharap dito mga lodi. What I am afraid of is being cited for contempt simply because they don't like my answers. If I am detained merely because my answer displeased you, you will not only suppress my freedom of speech but also jeopardize my siblings' future. Teo Moreno, vlogger, mga tama naman, di ba? Pinapatahimik nyo po, tinatanggalan nyo po ng karapatan na magsalita ang mga tao, mga vloggers, sa kanilang mga sariling opinyon sa nangyayari dito sa ating bansa. Tinatanggalan nyo po kami ng karapatan. Yan po talaga ang goal ninyo para po mamayagpag kayo dyan. Hindi habang buhay, mananatili kayong nasa itaas. Tandaan nyo yan. Huwag po sana umabot sa ganun, no? Na kayo naman po ang balikan ng sambayan ng Pilipino dahil sa mga pinagagawa nyo dito sa ating bansa. Yan po mga lodi ha. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano po na may personal si Benny Abante. Abangan po natin ang mga susunod na yugto nitong pagtatagpo nitong dalawang ito kung magtatagpo man. Tingnan po natin yung init ng ulo ni Abante dito. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin.